Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Elmer Pinili, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Po. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 20 ng buwan ng Nobyembre. Balasahan sa mga miyembro ng gabinete ipinahiwatig ng Pangulong Bongbong Marcos. Pati First Lady Lisa Marcos babalasahin din. Joke-joke ng Pangulo. Treason o pagtataksil sa bayan iniimbestigahan sa posibleng foreign-funded destabilization plan ayon sa Malacanang. Militar mananatiling professional at tapat sa konstitusyon. Sa gitna ng kaliwat kanang isyu ng korupsyon at kontrobersya sa politika, ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro. ICI magre-rekomenda ng mas marami pang pangalan, mas marami pang kaso kaugnay ng flood control scandal. Dating Bamban Mayor Alice Guo at iba pa, 7 iba pa, hinatulang guilty sa qualified human trafficking dahil sa illegal Pogo Hub. Hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. 3 luxury cars na madiskaya na isubasta sa kabuuang higit 38 milyong piso ayon yan sa Bureau of Customs. Wala yatang bumili dun sa Rolls Royce. Cannot afford lakay. Hanggang payong lang. 7 mamahaling sasakyan kabilang ang Ferrari, Maserati, GTR at Toyota Supra. Nasa kote naman sa isang gasolinahan sa Bulacan. Ito mga smuggled. Philippine National Police maglalatag ng mga checkpoint bilang seguridad ngayong holiday season ayon kay PNP Acting Chief Nartates. Yellow alert status sa Visayas sa grid. Binawi ng NGCP matapos na maging normal ang kanilang power supply. Sipag, talento at kontribusyon ng mga OFW kinilala ni Pangulong BBM sa idinaos na 2025 Bagong Bayani Awards. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaasahan na magpapatuloy ang balasahan sa kabinete ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos sa biruin ng Pangulo si First Lady Lisa Araneta Marcos tingil sa kanyang pagtulong sa mga Overseas Workers Welfare Administration. Sa kanyang talumpati sa 2025 Bagong Bayani Awards, sinabi ng Pangulo na madalas bumiyahing unang ginang sa Europa para sumama sa OWA at pabirong sinabi na kasama siya sa babalasahin sa gabinete bilang ambassador ng migrant workers. Narito ang Pangulong Marcos. First Lady Luisa Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with on the OWA with some of the activities that so she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa...
award. Ito'y kasunod ng pag-resign na hindi naman inamin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi hindi raw siya nag-resign. At ganoon din ang sinasabing resignation din ni DBM Secretary Amena Pangandaman. Samantala, galing sa palasyo ang anunsyong nag-resign sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro matapos pabulaanan ni Bersamin na hindi siya nagsumite ng resignation taliwas sa naunang pahayag na nagbitiw sila out of delikadeza. Sa press briefing, binasa ni Castro ang pahayag ng Presidential Communications Office o PCO na nagsasabing kilala na Malacanang ang paglilinaw ni Bersamin at iginiit na iginagalang ang saloobin ng dating Executive Secretary. Narito ang bahagi ng pahayag ni Castro. The Palace acknowledges former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Matatandaang sa eksklusibong panayam sa programang Break Time kahapon, iginiit ni Bersamin na wala siyang isinumiting resignation letter at may tumawag lamang sa kanya at nalaman na lang niyang napalitan na siya noong inanunsyo ng palasyo. Mas marami pang pangalan ang lilitaw sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay ICI Chairman Justice Andres Reyes, mas marami ring case referral ang kanilang ihain sa Ombudsman sa mga susunod na linggo. Sinabi ni Reyes na malapit na ring ma-recover ang mga ninakaw sa kaban ng bayan, lalo na umarangkada ngayong araw ang public bidding pagsubasta sa mga nakumpiskang luxury vehicles na mga diskaya. Sabi ni Reyes, gumagana ang batas at due process sa bansa at patuloy na magdodoble-kahid ang ICI upang mabigyan na ang hustisya para sa taong bayan. Samantala, hindi na pababalikin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Budget Secretary Amena Pangandaman upang humarap sa pagdinig. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, posibleng imbitahan na lang si DBM Officer in Charge Secretary Rolando Toledo. Ito'y kasunod ng anunsyo ng Malacanang na nagbitiw sa pwesto si Pangandaman out of delikadeza matapos madawit ang kanyang tanggapan sa flood control scandal. Sinabi ni ICI Chair Reyes na tatalakayin nila ni Toledo ang budget process, bagay na tinumbok din sa naunang pagharap ni Pangandaman sa komisyon. Samantala, tumanggi ng magkomento si Reyes sa mga aligasyon ni Zaldico kabilang ang umano'y utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsingit ng 100 bilyong piso sa national budget. Humiling naman ng due process ang mga congressmen na miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats at nagbabala sa padalos-dalos daw na conclusion ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Sa isang joint statement, nagpaalala sila na maging patas, umiwas sa panggigipit at sundin ang legal na proseso para sa investigasyon. Sinabi pa ng Lakas Christian Muslim Democrats na dapat ding pigilin ang espekulasyon at hayaan ang mga competent authorities na kompletuhin ang review batay sa mga facts. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Lakas CMD kay dating Senador
Bong Revilla na kasama ring iniimbestigahan at binigyan din na dapat ay magkaroon ng presumption of innocence. Samantala, umapela si Batangas Representative Leandro Leviste sa liderato ng Kamara at sa Independent Commission for Infrastructure na busisiin din ang umano'y pagkakasangkot ni Construction Worker Solidarity Representative Edwin Garjola sa kontrobersyal na flood control scam. Giit ni Leviste kung gaano kabilis ang naging aksyon ng Kamara sa kaso ng nagbitiw na si Ako Bicol Representative Elizalde Co, dapat umanong gayon din ang pagtutok kay Garjola. Batay sa alegasyon ng kongresista, sangkot si Garjola sa umano'y pre-ordering o pagre-reserba ng mga flood control projects na umabot sa 22 bilyong piso pabor sa mga kumpanyang konektado umano sa kanya. Iginiit pa ni Leviste na mas malaki pa ang bigat ng naturang issue kumpara sa mga anomalyang idinawit kay Co. Kinwestiyon din ni Leviste ang hindi pagsipot ni Garjola sa mga sesyon mula ng pumutok ang kontrobersiya. Hinatulang guilty naman ng Pasig Regional Trial Court sina dating Bambantarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa kanilang illegal pogo operations. Ayon kay Deputy State Prosecutor Olivia Torrevillas, pinatawan sila ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo at multang tig 2 milyong piso bukod pa sa bayad danyo sa kanilang mga naging biktima. Hinirang ng prosecution ang mabilis na conviction o hiniling ng prosecution ang mabilis na conviction ng korte. Lalo pat ito ang unang beses na nagsampa ng kaso ang Department of Justice patungkol sa pag-organize o pag-ugnay sa kasong human trafficking. Sa 8 convicted, 4 ang dahil sa organizing trafficking. Kasama na si Alice Guo. Nag-ugat ang kaso sa reklamo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na noon ay pinamumunuan ni Yusek Gilbert Cruz. Matapos isagawa ang raid sa scam hub sa Tarlac kung saan narescue ang mga 800 katao kasama na ang mga Chinese nationals. Para sa ngayong PAOK, para kay PAOK Chief at Retired General Benjamin Acorda, may tutuloy itong tagumpay hindi lamang ng gobyerno kundi sa mga Pilipino. Ito ang pahayag ni General Acorda. That this is a victory not only for my office but sa lahat ng ahensya na nagtrabaho dito. It is something symbolic para sa bansa to. Si Mayor Alice Guo hindi humarap sa korte kanina. Hindi dumating mula sa kanyang kulungan sa Pasig City Jail dahil daw sa issue ng seguridad. Kaugnay ng balitang yan, naresolba na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 5 kaso na may kinalaman sa Pogo. Kabilang na rito ang kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo at 7 iba pa na hinatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Tarlac. Sinabi ng PAOK na kasalukuyan namang sumasalang na sa paglilitis ang 33 kaso mula sa 55 Pogo cases na hawak nila. 8 naman dito ang nasa preliminary investigation ng Department of Justice habang 10 naman ang nasa case development. Tiniyak naman ng PAOK ang kanilang commitment para makamit ang hustisya para sa mga biktima ng illegal detention, pagbabanta at exploitation. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Ilang luxury cars na madiskaya na isinubasta ng Bureau of Customs abay hindi nabili, walang nanalo sa bidding maliban lamang sa 3 sasakyan at mga sports cars.
7 sports cars katulad ng Ferrari, Maserati at Toyota Supra nasa kote naman sa isang gasolinahan sa Bulacan. At Philippine National Police maglalatag ng mga checkpoints bilang seguridad ngayong holiday season. Ayon kay PNP Chief General Nartates. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco. Oras, alas 4:28. Ang time check. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss Thea. 35. Wow, 35 days na lang at Pasko na. At dahil malapit na ang Pasko, abay mamigay tayo ng regalo sa ating Kring Kring Panalo Promo. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Sa Paskong At dahil parating na ang Pasko, eto na ang bibigyan natin ng pamaskong handog si Jocelyn Taroy ng Quezon City. Kung masagot ang ating tanong. Ate Jocelyn, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Deo Makalma. Ay, Ate Kinikilig lakay. Ay, Ate Jocelyn Taroy. Ay, kinig sa inyo, Sir. ganun. Ako. Oh, nakakatay tayo dyan. At doon na po, binaba ang telepono. Sige, ate, maraming salamat. Ayan, tawag po kayo ulit. Better next time. Anyway, Ate Jocelyn, ang tanong ko na simple lang aking tanong. Abay, tatanungin ko lang naman kung anong himpilan ng radyo ang number 1 sa Metro Manila, Mega Manila at sa buong Pilipinas? DCRH po. Ang galing-galing mo talaga, ate. Isa kang henyo. Congratulations! Nanalo ka ng limpak-limpak na 500 piso. Congratulations! Ayan, standby ka lang, ate. At i-email ni Don Pobre, ha? Ayan. At bago natin balikan ang detalye ng ating mga balita, Miss Thea, may pag-asa ka pang makuha ang Rolls Royce ng mga Diskaya. Ayan. Magandang hapon po. Abay, kumusta po kayo dyan mga kuyang, mga ateng, mga misis, mga lolo, mga lola? Alam nyo ba na ako bago magsimula na maggawain sa umaga, ha? Ayan, maski sa hapon, gusto ko muna ng mainit na kape ng James 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Parang kasama ko rin siya sa pagharap sa dami ng papel at tungkulin na ginagawa natin sa araw-araw. At ngayon mga ating mga kuyang, kasama pa ito sa Mega Millionaire promo kung saan may up to 50 million pesos worth of prizes na ipamimigay. At may chance ka pang manalo ng instant GCash sa vouchers at maging monthly winner ng brand new car na Toyota Tundra, hindi pala Tundra, Toyota Race at 1 milyong piso. Tingnan lamang ang likod ng specially marked Jim's Coffee Sachet para malaman kung paano sumali. Sakop ng promo ang mga sumusunod mga ating, ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean Ginseng, singles at twin pack. Ang Jim's Coffee 7-in-1 at para sa mga diabetic, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. O saan pa, ha? Bilisan nyo, sali na dahil hanggang December 31, 2025 lamang ating promo.
per DOH FDI permit number 1573 series of 2024. Terms and conditions apply. Kaya mga ka-DCRH, kung may Jim's Coffee kayo sa bahay, aba tara na, kape na tayo. At balikan natin ang detalye ng balita. Standby, Let Narciso. Naku, imbisan daw ng Malacanang yung posibilidad na merong dayuhang nagpopondo sa destabilisasyon laban sa Marcos administration. Samantala, naibenta na sa public auction ng Bureau of Customs ang 3 sa 7 luxury vehicles ng kontrobersyal na mag-asawang Carly at Sara Diskaya na isinasagot sa anomalya sa ilang sa mga flood control projects. Umabot ng 38.2 million pesos ang nalikom o pinagbentahan ng customs matapos bilhin ng Simplex Industrial Corporation at Lestrel Jewelries ang 3 sasakyan. Aba, kumpanya yung bumili, ha? Abay, sino kaya may-ari ng mga ito, ha? Nakuha ng Simplex ang Mercedes-Benz G500 Brabus. Wow! Ito yung magandang Mercedes Mistea, ha? Okay. Sa halagang 15.5 million pesos. Ito pa, ha? Ito alam ko to Mercedes-Benz G500, ha? Meron dito si Senator Chis Escudero. Ayan, isang black at isang kulay white. Nakalista yun sa salain niya, Lakay? Ewan. At Mercedes-Benz G63 AMG, ha? Na nabili naman ng 15.61 million pesos. Habang ang limousine, ang Lincoln Navigator ay nabili naman ng Lestrel Jewelries sa halagang 7.1 million pesos. Samantala, failed. Wala namang nanalo sa bidding sa Toyota Tundra. Oy, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Lee, ha? Akala ko'y sumali ka sa bidding dito sa Toyota Tundra, pare ko'y, ha? Toyota Sequoia, Rolls-Royce, at Bentley dahil walang interesadong bidder. Ayaw nila ng Rolls-Royce. Ayan. Mas mura ba yung mga ganyan, Lakay, pagka-bidding? Mas mahal yun. Pagka-bidding, dapat mas mura. Ayan, kung may sabuatan, mas mura. Samantala. Kaya lang ayaw yan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ha? At si Deputy Commissioner Noli Batan. Nasabat ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang 7 luxury cars na nadiskubring nakatenga sa isang gasolinahan sa Marilao, Bulacan. Kabilang dito ang isang Ferrari, isang Toyota Supra, isang BMW M2 Coupe, isang Land Cruiser, 2 Nissan GTR at isang Maserati na napag-alamang hindi mga rehistrado. Sinisilip na ng PNP HPG kung konektado ito sa pamilya Diskaya matapos makatanggap ng impormasyong dinidispatcha na nila ang ilan sa kanilang luxury cars. Sa gitna ito ng pagsamsam ng pamahalaan sa mga smuggled vehicles na mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects. Siguro dinisplay doon sa gasoline station, baka may gustong bumili, ano, ha? Ayan. Pero sports vehicles yun, Lakay, parang hindi kasama sa mga collections nila. No? Ayan, baka yung mga may-ari ng mga contractors niyan. Iba, no? Gustong ipasa ka agad yan, ibenta, ha? Rekta na lang sa tao, Lakay, no? Ba't ito pinatago sa atin yan? Sana dinisplay na lang sa Star City. Baka hindi daw natin mapagasolinahan, Lakay. Samantala sa ating mga reports mula sa Malacanang, posibilidad na foreign funded ang ilang destabilization na plot laban sa Marcos administration. Dapat maimbestigahan ayon sa Malacanang. Ang detalye mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, patuloy umanong inaalam ng pamahalaan kung may katotohanan ang hinalang pinupondohan ng dayuhan
ang mga pagkilos na nagtatangkang pabagsakin ng Administrasyong Marcos. Pahayag ito ng Malacanang matapos sabihin ng Armed Forces of the Philippines na posibleng foreign-funded ang ilang kilos protesta, partikular ang EDSA rally, na pinangunahan ng mga retiradong sundalo at pulis. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Pierre Castro na iniimbestigahan na ito ng AFP, katuwang ang Philippine National Police. Ayon kay Castro, kung may katotohanan, ito ay maituturing na pagtataksil sa bayan. Binigyan din ng opisyal na hindi dapat pinanghihimasukan ng mga dayuhan ang mga panloob na usapin ng bansa. Narito si Jose Castro. Kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito'y pagtataksil sa bayan. At hindi po nararapat ito na pinanghihimasukan tayo ng ibang bansa. Ang politika natin ay mukhang pinanghihimasukan na ng ibang bansa. So, hindi po maganda. Sana hindi po lumalim pa ang itong klase mga aktibidad kung nagpopondo lang naman din po ay ibang bansa. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Ito si Dr. Ciso para sa... Yes, Akay? Anong bansa yung nagpopondo daw ng destabilization plot? Wala naman binanggit ang AFP, Lakay. Okay. Walang clue? Ayan, si Xie. Ayan. Ni hao. Ni hao ma. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat. Teka muna, nagpahiwatig ng balasahan. May susunod pa palang tatanggalin sa gabinete? Aabangan natin, Lakay, kasi dun sa, di ba, mayroon kaninang Bagong Bayani Award sa Malacanang. Nung kasing in-acknowledge ni Presidente, si First Lady Liza Araneta Marcos, binanggit niya yun, actually nagbiro siya na yung magiging designation na daw ni First Lady ay pagiging ambassador for migrant workers kasi tumutulong siya sa OWA. Sabi niya, di ba magkakaroon tayo ng cabinet shake-up? So kasama ka na ron. Sabi niya gano'n. Abay, kung magkakaroon pa ng balasan, may unsolicited advice ako, ha? Ano yun, Lakay? May i-recommend ako, Miss Letta. Sino, Lakay? Yung dating secretary ng DOE na walang ginawa na napunta sa DENR. Dapat matagal nang pinapalitan yun eh. Ha? Ang tagal. Lakay, quiet na nga lang daw siya, napansin mo pa? At saka sa Department of Health, grabe ang anomalya rin dyan. Oo. Dapat yan mga isunod mo, Mr. President. Ang tagal. Nagbayagan. Nakabaybayag daya, Lakay. Dapat nangungunang sinisibak. Ayan, binabalasa. Abangan natin, Lakay, kung masusundan pa nga ang rigodon. Okay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Kung ako sa kanya, Lakay, ikaw lalagay ko kawangis. Ay! Anong kawangis? Kamukha. Di ba? Conviction kay Alice Guo panalo ng hustisya at ng mga Pilipino ayon kay Senator Risa Ontiveros at Senator Win Gatchalian. I-detail mong balita, RH28. Raymond Dadpaas. Raymond. Misaya Mayor, kinatuan ni Senador Risa Ontiveros at Senador Sherwin Gatchalian ang guilty verdict ng Pasig RTC kay Alice Guo Huaping sa kasong human trafficking. Sila ang nagtandem na nag-imbestiga sa nasabing kontrobersiya. Para kay Hontiveros, nakamit na ang katarungan. Ang conviction kay Guo ay panalo laban sa corruption, human trafficking, cybercrime at iba pang transnational crimes. Ngayon, hindi na sila makakaulit. Ipinagmalaki ni Hontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Women and Children, Family Relations and Gender Equality ang resulta ng kanilang investigasyon dahil nagresulta ito sa paglalabas ng Presidential Executive Order na nagbabawal sa mga pogo. Nakakuha ng mga ebidensya na nakatulong para mahatulang guilty ang mga akusado. Ipinakulong habang buhay ang kriminal at nakatulong para sa pagpasa ng Anti-Pogo Law of 2025. Pinasalamatan nito ang lahat ng mga naging testigo, mga law enforcers, mga DOJ prosecutors at ang pagbabantay ng taong bayan para magtagumpay ang kaso. Narito si Senador Risa Hontiveros. We do, but it is far from over. We will continue to demand accountability from every government agency that failed in their duties, and we will continue to investigate the full extent of Chinese intelligence operations in our country. And to all others who enabled Alice Guo's criminal empire, the Philippines is not a playground for exploitation, infiltration, and espionage. Accountability is coming. Justice always finds a way.
Para naman kay Senador Gatchalian, ang hatol kay Guo ay panalo hindi lang ng mga Pilipino kundi pati na ang mga dayuhan na naging biktima ng pogo. Umaasa ito na dahil sa conviction ay lalo pang magpapatibay sa ating batas laban sa pogo at magpapalakas sa kampanya ng mga law enforcement agencies para tuluyang papanagutin ang mga natitirang pogo at iba pang uri ng online scam sa bansa. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Brad, Raymond Dadpas. At yung conviction ni Alice Guo kanina, abay na-monitor ko sa BBC kanina, Miss Thea, ha? British Broadcasting Company. Yes, Lakay. Kasama sa kanilang news ang life sentence laban kay Mayor Alice Guo. At hatol na habang buhay ng pagkabilanggo kay dating Mayor Alice Guo at iba nitong kasabwat, magpapalakas daw sa kampanya ng gobyerno laban sa mga sindikato. Ayon naman kay Congresswoman Laila De Lima. Arrest number 12, Milky Regunan Piskamin, Manang Milky. Nakayateya ang hatol ng korte na habang buhay na pagkabilanggo kay dismiss Bambantalak Mayor Alice Guo ay inaasa magpapalakas sa kampanya ng gobyerno laban sa mga sindikato at illegal enterprises na nagsisilping bukad o pugad ng krimen. Ayon kay Representative Laila De Lima ng Mamayang Liberal Party List, ang hatol ng korte kay Guo ay magbibigay ng hustisya sa kanyang mga biktima. Sa kabila to, sinabi ni De Lima, dapat magpatuloy pa rin ang kampanya ng mga otoridad para mas marami pang tulad niya at mga galamay nito na mga sindikato ang mga kasuhan at makulong. Dahil dito umaatala sa De Lima na agarang ipasana ang panukalang Anti-Espionage Act. Anya, ang paniniktik ay hindi lamang limitado sa mga sindikatong sangkot sa krimen. Marami sa mga ito ay nagpapanggap bilang business investments, online gaming hubs, recruitment agencies, mga estudyante, telecom partnership at maging mga tiwaling public officials. Inatulan ng Pasig Regional Trial Court ng habang buhay na pagkabilanggo si Guo at 7 co-accused nito dahil sa qualified trafficking na may kaugnayan sa operasyon ng Pogo. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, Bureau of Corrections at Philippine Economic Zone Authority o PEZA formal nang pinagtibay ang paggamit sa Iwahig Prison and Penal Farm na itatayo bilang economic zone sa Puerto Princesa City sa Palawan. Idetalye mo balita, RH27. Noche Kakas. Noche. Buenas tardes, Ms. Tayata Lakay. Nagbigay na ng hudyat ang Bureau of Corrections sa Philippine ng PEZA sa mga pasilidad ng ilang piitan. Tinukoy ni Bureau of Corrections sa Chief Gregorio Katapang Jr. ang eksplosibong paggamit ng PEZA sa designated area sa Iwahig Prison and Penal Farm para i-develop bilang eco-zone. Ayon kay Katapang, sa ganitong paraan niya, ang mga lupa ng Bucor ay magagamit para suportahan ang isinusulong na reformation na maging ang pag-generate ng modernization at income. Bukod pa umano dito, kabilang rin sa mga plano gawin ng PEZA sa mga facility ng Bucor ang agro-industrial, commercial at recreational sectors. Gayon din ang pagbuo hubs para sa investment, tourism, at pagbibigay ng mga trabaho. Aresta 27 na sinakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Muchas gracias. Buenas tardes, Noche. Samantala, sinermona ni Senator Raffy Tulfo ang opisyal ng National Irrigation Administration NIA dahil naman sa mga hindi pa naaayos na palpak nilang mga irrigation projects. Kabilang dito ang Bulo Small River Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan, Macalelon Small Reservoir Irrigation Project sa Quezon, at ang Balug Multipurpose Project Phase 2 sa Tarlac. Dahil dito ay hinamon ni Senator Raffy Tulfo na mag-resign si NIA Administrator Eddie Guillen kung hindi maisaayos ang mga depektibong mga irrigation projects. Napag-alaman na simula pa noong taong 2015 hanggang 2020 ay ginastusan na ang manasabing proyekto na may gitna 7 bilyong piso.
na puro nasa phase 2 pa lamang ang nasabing project at hanggang sa ngayon ay patuloy na pinupunduhan taon-taon pero hindi pa rin matapos-tapos. Patay tayo dyan. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpaparangal sa mga natatanging overseas Filipino workers sa 2025 Bagong Bayani Awards na idinao sa Ceremonial Hall ng Malacanang ngayong Huwebes, Nobyembre 20. Sa seremonya, binigyan diin ng Pangulo ang sipag, talento at kontribusyon ng mga OFW na anya'y patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng kanilang trabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kasabay nito, tiniyak ng administrasyon ng tuloy-tuloy na suporta para sa sektor ng migranteng manggagawa, kabilang ang mga programang nakatuon sa kanilang kapakanan, seguridad sa trabaho at reintegration sa Pilipinas. Ang Bagong Bayani Awards ay taunang pagkilala sa mga OFW na nagpakita ng natatanging serbisyo, malasakit at integridad sa kanilang propesyon sa ibang bansa. Samantala, naaresto na ang isa sa mga suspect sa pagbatay sa isang negosyante, mga brethren, na si Very Worshipful Edward David ng Bacolor, Pampanga. Ayon sa NBI at PNP, ayon sa PNP Herona Tarlac at NBI Region 3, maraming salamat Attorney Renoir Baldovino ng NBI at General Hansel Marantan ng PNP CIDG at nahuli na ang isa sa mga suspect sa pagpatay kay Very Worshipful Edward David ng TM Kala Masonic Last number 136. At na-recover na rin ang nawawalang Lexus car ng biktima. Ang biktimang si David ay natagpuan ang kanyang bangkay. Itinapon sa isang bakanteng lote sa Herona, Tarlac at ito ay inireport na nawawala mula na umalis noong linggo sa kanyang tahanan sa Bacolor, Pampanga. General Hansel Marantan, maraming salamat, at sa NBI, Attorney Renoir Baldovino, NBI Deputy Director Jojo Yapa, thank you very much. At sa iba pang balita, palalakasin naman ng PNP HPG ang mga checkpoints sa kalsada bilang paganda sa inasang pagdagsa ng mga motorista at aktibidad ngayong nalalapit ang Christmas season. Tinatasan ni Acting PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ang mga unit ng pulisya na simulan agad ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad. Isang buwan bago sumapit ang Pasko, lalo sa mga matataong lugar. Ayon sa PNP HPG, magtatayo sila ng 4 hanggang 6 na checkpoints sa bawat pangunahing lungsod, partikular sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, gayon din sa Cebu City at Davao. Kasabay nito ay tututukan din ng SPG ang mga kaso ng rentangay o pagrerenta ng sasakyan na hindi na binabalik sa pa ito ay kinakarnap na. At balita mula sa abroad, Miss Thea. 2 ang patay sa panibagong insidente ng kidnapping sa Nigeria. Mga krimen may dagdag na pressure sa kanilang pamahalaan. Idetalye mo ang balita, James Galange. Hindi pa man nare-resolba ang pagkakadakip sa 25 mga estudyante kung saan napatay ang kanilang vice principal, ay isa na naman panibagong insidente ng kidnapping ang naganap naman sa isang simbahan, kung saan mga armadong lalaki muli ang mga suspect na nagpaputok pa ng mga baril sa loob ng simbahan na ikinasawi ng 2 individual. Ayon sa ulat, ang mga insidente ng kidnapping sa nasabing bansa ay maaaring makadagdag ng presyon sa kanilang pamahalaan na siyang kasalukuyan nasa ilalim ng pagsusuri ng Amerika. Yan ay matapos bantaan ng US ang Nigeria noong unang linggo ng Nobyembre ng aksyong militar mula sa mga ulat ng inuusog nila umano o pinapatay ang mga Kristiyano. Samantala, dahil naman sa sunod-sunod na insidente ng kidnapping, ipinagpaliban muna ni Nigerian President Bola Tinubu ang pagdalo sa G20 at AU-EU summits.
kung saan inibisuhan niya ng lahat ng security agencies na gawin ng lahat ng kanilang makakaya na mailigtas sa mga estudyanteng na-kidnap, gayon din sa nangyaring insidente sa simbahan. So si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat James sa ating balitang sports. NBA Cleveland Cavaliers pinagmumulta ng NBA dahil sa paglabag sa player participation policy. Anong ibig sabihin nito? Millie Borja, please come in. Miss Millie. Pinatawan ng multa ng NBA ang Cleveland Cavaliers ng $100,000 dahil sa paglabag sa player participation policy matapos hindi makalaro sina Donovan Mitchell at Evan Mobley sa laro kontra Miami Heat noong Miyerkules. Ayon sa liga, nakasaad sa official box score na rest ang rason ng pagliban ng dalawang All-Stars sa 130-116 na pagkatalo sa Heat, nalabag sa batas na nakatakda na hindi dapat higit sa isang star player ang sabay na hindi makalalaro sa isang game. Si Mitchell, 29 years old, ay 2 beses pa lang nakakapagpahinga ngayong season at may average na 13.9 points at 5.5 assists sa 13 games. Sa kanyang 9 na season sa NBA, may career average siya na 24.9 points at 4.7 assists sa 552 games para sa Utah Jazz at Cavaliers. Samantalang si Mobley, 24 years old, ay isang game pa lamang ang namimiss ngayong season. May average siya na 18.9 points at 8.8 rebounds sa 14 games. Sa kanyang 5 seasons sa Cavaliers, may career average siya na 16.5 points at 8.9 rebounds. Ayon sa NBA, hindi natugunan ng Cavaliers ang protocol kaya ipinatawang multa. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikaw ang Miss Universe. Maraming salamat Millie Borja. Magkakaroon ba ulit na isang Pinay na Miss Universe? Teka lang daw lakay, baka ito na talaga. Dahil si Atisa Manalo nagpakitang gilas sa teka muna ha. Ito palang si Atisa Manalo ay sumali rin sa Reyna ng Aliwan dito sa atin. Sabi ko na nga ba, kaya feeling ko lakay, malakas ang pakiramdam ko eh. Baka nakuha niya yung vibe ko eh. Yes, ganun ba? Praktisado sa Reyna ng Aliwan na beauty pageant. Hasang-hasa na to. Nagpakitang gilas sa preliminary competition ng 74th Miss Universe. Idetalye mo balita, Angelica Cosme. Mula swimsuit round, national costume, hanggang evening gown, talagang stand out ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo sa nagdaang preliminary competition ng 74th Miss Universe. Ang inirampa ng binansagang pambansang manika na sparkling midnight blue gown at national costume hango sa mga kapistahan sa Pilipinas tulad ng Giant Lantern Festival sa Pampanga, Pahiyas Festival ng Lukban at Panagbangan ng Baguio, gawa ng Filipino fashion designer na si Mac Tumang. Patuloy naman ang kampanya ng MUPH organization para manguna sa botohan si Atisa sa pamamagitan ng Miss Universe app. Bukas, November 21, nakatakdang ganapin ang coronation night ng Miss U sa Bangkok, Thailand, kung saan susubukang masungkit ng beauty queen na tubong Quezon Province ang sanay ika-5 Miss Universe crown ng bansa. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-interview natin si Miss Atisa Manalo dito, Miss Tea, kung naalala mo ha. At isa sa mga binigyan natin ng tips sa mga Q&A. Correct, diba? Ayan, iba yung feel natin sa kanya agad noon lakay eh. Hindi ko lang matandaan kung, pero hindi siya naging Reyna ng Aliwan eh. First or second runner-up. Pero malayo mararating niya, for sure. Good luck, Miss Atisa Manalo ng Quezon. Bring home the bacon. Yes. At bago ito magpaalam, ang sabi nating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Magkano lakay? Naku, 59 na naman Sister Miss Thea ang palitan ng dollar. 59 pesos and 6 centavos. Ayan. At kaitago niyo mga dolar. At para sa kaalaman ng ating mga brethren, mga kuyang, abay, batiin natin dahil birthday pa lang ni past Grandmaster Agapito Suan Jr. Ba? Binabati ng Team Suan 2099-2020.
Sina Kuyang Dado Melegrito at mula kay Kuyang Congressman Christian Suwan. At kailangan magparandam ito, ha? Maswerte Paul Jun Suwan. Alaba tayo dyan. At naku, nakikinig sa atin to. Sana gumaling ka agad. Get well soon. Get well soon Mama Juliet. Ayan. Si Mama Juliet Cabanela ng Pasay City. Naku. Nandiyan ngayon sa Adventist Hospital, Miss Teya. Get well soon po. Get well soon, Mama Juliet. Ayan, sabi ng kanyang dating boyfriend si Romel. Pagaling daw po kayo kaagad, ha? Ayan. At binabati natin yung mga nanonood sa atin sa Mindanao. Diyan sa may saan ba sa Maguindanao ito, Gaddafi. Ayan. Si Colonel Gaddafi Ulilisen. Ayan. Sana bigyan na sa akin ng Rolls Royce. Bigay talaga? Bigay, ha? Ayan. Sali ka sa subasta, ha? At si Dr. Roel Aguila at good afternoon kay Kuyang Dr. Joey Laceda ng Olongapo City. At happy birthday pa kay Maria Cristina Graves. Aba? Graves o Graves? Oo, Graves. Graves. Graves, ayan. Hi, Maria Cristina Graves o Graves ng HR natin. Si Jaime Guardiano Jr. Ba? Pwedeng basketball player to, guard. Ayan. At si Nympha Maxincia Abad Mendoza. Ayan. Happy birthday at advance happy birthday kay Francis Cuaco Jr. Ayan, birthday niya bukas. Lakay nakatutok din sa atin mula sa Manchester, United Kingdom. Oy, sino ha? Ayan, si Emil UK, Kwan. At eto rin ha. OFW yun, Lakay. Aba, eto rin ha. Habang nag-golf, nakikinig sa atin. Aba, itong si bossing Michael is my guy at Ramil Tisoy Oliveros. Aba, nasa last hole na raw sila. Ha? Ayan, last hole, ibig sabihin nasa hole number 19 na sila. 18 pala. Saan na banda yung Lakay? 19 na. Oy, may 19 hole ha, dyan sa Intramuros Golf Club ha. Oh my gosh. Pero yung 19 hole nila ay parang bar, parang restaurant. Okay. Yun lang ang pangalan, 19th hole. 19th hole. Pahingahan na pagkatapos pumalo. At yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Oy, mga brethren sa Manila Travelers Square and Compass Club. O nga pala ha. May paalala si President Fiscal Winnie Edad, Kuyang Umobono Boyo Pique, Colonel Adero Arevalo, sina Kuyang Chaplain, ayan, Kuyang, naku, nakalimutan. Dami nila Lakay. Oo, ayan, meeting daw mamaya 6 o'clock, ha? Pag-usapan ng Christmas party. Ayun, ang maganda dyan. Susunod na, mga balansyadong balita. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! Oras! Eksakto! Alas 5:08. This time check.